Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. At ganun din po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako nga po pala si Thea, isa rin pong OFW. Ako po ay pinanganak at lumaki sa probinsya. Kung kaya naman, marami po akong alam na kwento na may kinalaman sa mga kababalagan at aswang. Pero ito pong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay personal ko po mismong karanasan. Nangyari po ito noong ako po ay 19 anyos pa lang. Kasalukuyan po ako nung nag-aaral sa kolehiyo. Pero dahil sa malayo po yung paaralan doon sa amin, kung kaya po napilitan akong mag-board. Bali may kasama po ako nun sa kwarto. Isa ring mag-aaral sa paaralang pinapasukan ko. Pero magkaiba po kami ng kurso. Itago na lang po natin siya sa pangalang Maylin. Mabait naman po si Maylin. Katunayan, ay madali kami nagkapalagayan ng loob. Halos pareho din kami ng mga hilig kung kaya magkasundo po kami sa maraming bagay. Ang pagkakaalam ko, base na rin sa pagkukwento niya sa akin, magkatabi lang daw yung bayan namin. Sa unahan lang daw yung sa kanila. Isang gabi, habang natutulog, ay bigla na lang akong nagising dahil sa ingay na aking narinig. Para kasing may taong kinakapos sa paghinga. Ganon yung narinig ko kaya nagtaka ako kung kanino at saan nanggagaling yung boses na yon. Pero pagbaling ko sa higaan ni Maylin ay wala ito doon. Tatanungin ko sana ito kung naririnig din ba niya yung nakakakilabot na tunog na yon. Kaya napaisip ako kung saan kaya ito nagpunta. Pero dahil sa takot ay hindi na ako tumayo para mag-usisa at hanapin siya. Nagtalokbong na lang ako ng kumot at nakiramdam hanggang sa nakatulog na ako uli. Nang magising akong muli ay pasado 5:00 na. Pagbaling ko ay nakita kong nakahiga na si Maylin sa higaan niya at mahimbing na itong natutulog. Sinubukan ko pang matulog uli pero nawala na yung antok ko, kung kaya bumangon ako. Naisip kong mag-init na ng tubig para makapagkape at magluto na rin ng maalmusal. Pagdaan ko sa gilid ng higaan niya, ay napansin kong may mga bahid ng dugo. Kaya nagtaka ako at kinabahan. Pero dahil sa mahimbing siyang natutulog, kung kaya nagdalawang isip naman ako na gisingin ito. Nahiya kasi ako na basta ko na lang siyang gigisingin. Nang kasalukuyan na akong kumakain ng agahan at nagkakape, ay bumangon na rin si Maylin. At matapos makapaghilamos at magsipilyo, ay nakita kong nagsali na rin ito ng mainit na tubig sa kanyang tasa. Sinabi ko sa kanya na may narinig akong nakakatakot na boses noong mga madaling araw. Para ka akong humihingal, parang may sakit na kinakapos ng hininga. Mabilis siyang sumagot at sinabing wala naman siyang narinig. Kaya binanggit ko rin sa kanya na wala siya sa higaan nung mangyari iyon. Sinabi niya na baka nasa banyo daw siya nung mga pagkakataon na iyon kasi biglang sumakit ang kanyang tiyan. Sinabi ko rin sa kanya na may mga bahid ng dugo akong nakita sa kanyang higaan. Paliwanag naman niya ay dinatnan na raw siya at hindi niya namalayan. Pero nilinis na raw niya ang mga iyon. Sinabi ko rin sa kanya na may mga bahid ng dugo akong nakita sa kanyang higaan. Paliwanag naman niya ay dinatnan na raw siya at hindi niya namalayan. Pero nilinis na raw niya ang mga iyon. At humingi pa nga ito ng pasensya sa akin pagkat nakakahiya raw. Pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit halos sunod-sunod na araw na may nakikita ako lagi na bakas na dugo sa higaan niya sa tuwing ako ay magigising. Kaya tinanong ko nga siya minsan kung hindi ba siya naglalagay ng napkin kapag natutulog. Ang sagot naman niya sa akin ay hindi daw siya sanay. Naiirita daw siya at hindi makatulog. Pero napaisip ako kung bakit noong mga unang buwan naman na magkasama kami ay hindi naman siya ganon.
At ang isa pang ipinagtaka ko ay mahigit ng 1 linggo ay ganun pa rin ang nakikita ko. Paliwanag niya, hindi daw talaga normal ang kanyang dalaw. Minsan nga raw ay mas mahaba pa. At may pagkakataon pa nga raw na 2 beses siya nagkakaroon sa loob ng 1 buwan. At dahil sa husay niya at kaswal niyang pagpapaliwanag sa akin kung kaya naniwala naman ako. Minsan, nang maghahating gabi na, habang nakahiga, ay bigla na lang akong nakarinig ng isang malakas na pagkalabog. Kaya napabalikwas ako at nang mapadako ang aking paningin doon sa higaan ni Maylin, ay napansin kong wala na naman ito doon. Kung kaya napabangon ako at titingnan ko sana kung siya ay nasa banyo. Pero bago pa ako makarating doon, ay may napansin akong malaking pusa na kulay itim na naroon sa pasamano ng bintana at lumundag palabas. Bigla akong kinilabutan. Sa totoo lang, noon lang ako nakakita ng ganong kalaking pusa sa tanang buhay ko. At pakiramdam ko pa ay hindi talaga iyon pangkaraniwan. Kaya isinara ko ang bintana, pati yung pintuan ay sinigurado kong nakasarang mabuti. At pagpunta ko naman doon sa may banyo, ay wala rin namang naroon. Kaya nagkaroon na ako ng masamang hinala tungkol kay Maylin. Kinabahan din ako at nag-alala para sa kaligtasan ko. At nang magising ako kinaumagahan, ay may nakita na naman akong dugo sa kanyang higaan, habang siya ay mahimbing na natutulog. Nung araw na yon, ay hindi ko na siya hinintay pang magising bago umalis. Umuwi ako sa amin. Pagdating ko sa bahay namin, ay kinuwento ko kaagad sa mga magulang ko yung kakaibang mga napapansin ko sa kasama ko sa boarding house. Dahil doon, ay nag-alala yung mga magulang ko. Pinayuhan nila akong lumipat na lang ng mapapasukan. Nagulat ako dahil ang sinasabi nila ay ang lumipat at mag-aral na lang ako sa Maynila at makitira sa tiyahin ko. Pero sinabi kong mas mahihirapan lang ako at ayoko mahiwalay sa kanila. Sa takot ng mga magulang ko na baka may mangyaring masama sa akin, ay pinuntahan namin yung isa naming kamag-anak na marunong manggamot at tagaroon lang din sa amin. Sinabi sa kanya ng mga magulang ko yung nalaman nila mula sa akin. Diretsang sinabi sa amin nung kamag-anak namin na manggagamot na hindi mabuti na manatili pa ako sa boarding house na kasama si Maylin. Dahil lahat ng palatandaan ng pagiging aswang ay nasa kanya na. Minungkahi niya sa amin ng mga magulang ko na lumipat na lang ako ng ibang mauupahan. At binigyan niya ako ng pangontra na maaari kong magamit habang wala pa akong nakikita na malilipatan, para meron daw akong pangprotekta sa aking sarili. Pagbalik ko dun sa boarding house, medyo iba na ang pakikitungo namin ni Maylin sa isa't isa. Naiilang na ako sa kanya at palagi akong alerto. Tinanong niya ako kung bakit umalis ako nang hindi ko man lang daw siya ginising nung umuwi ako sa amin. Hindi daw niya nagustuhan yung ginawa ko. Sinabi ko na lang na mahimbing siyang natutulog kung kaya hindi ko na siya inistorbo. Pero parang hindi ito kumbinsido sa dahilan ko at napansin ko na ang sama ng pagkakatitig niya sa akin. Maya-maya, parang bigla itong naging aligaga at hindi mapakali. Para bang hindi niya kayang tumagal sa tabi ko. At nang hindi na niya matiis, ay bigla na lang itong umalis. Naalala kong bigla yung ibinigay na pangontra sa akin nung kamag-anak namin. Naisip kong epektibo iyon at marahil ay tumalab na iyon kay Maylin, kung kaya naramdaman niya. Pumasok ako sa paaralan nung araw na iyon. Pag-uwi ko, paggabi na pero wala pa rin si Maylin. Nakatapos na rin akong kumain ng hapunan ay hindi pa rin ito dumarating. Hanggang sa nakatulog na ako. Pero bigla na lang akong nagising ng may kumalabog. Napabalikwas akong bigla at agad na napatayo. At hindi ko inaasahan yung sumunod na nangyari.
dahil paglabas ko ng kwarto namin ay kitang-kita ko si Maylin. Nakapapasok pa lang ng bintana. Nagtatayuan ang kanyang mga buhok. Mapulang kanyang mga mata na nanlilisik at ito ay nakaangil. Wala siyang suot na kahit ano at nangingintab ang buo niyang katawan. May bahid din ng dugo ang palibot ng kanyang bibig. Naatulala talaga ako at hindi nakagalaw. Nabalot ako ng matinding takot, lalo na nang akmanan niya akong lalapitan. Nailagay ko na lang yung dalawa kong kamay sa harap ng dibdib ko dahil sa tindi ng takot. At gusto ko nang magmakaawa sa kanya. Pero nagpatuloy pa rin siya sa paglapit sa akin. Dahan-dahan habang nakatitig pa rin siya sa akin ng masama. Kaya napapikit na lamang ako at napausal ng maikling panalangin. Pero nagtaka ako nang wala pa rin nangyari. Pagdilat ko ay wala na si Maylin. Gusto ko na sanang umalis noon at umuwi sa amin pero wala nang masasakyan noong mga oras na yon. Kaya isinara ko na lang mabuti yung pinto at mga bintana. At nagdesisyon ako na umagang-umaga kinabukasan ay yun ang una kong gagawin. Ang umalis sa inuupahan namin at umuwi na muna doon sa amin. Kaya kinabukasan, madilim-dilim pa, ay bumangon na ako at naganda na para umalis. Pagsikat ng araw ay lalarga na ako. Pero nang papaalis na ako ay nagulat ako nang pagbukas ko ng pinto ay naroon si Maylin at nakatayo. Kanina pa pala siya nandoon at hinihintay lang na buksan ko yung pinto. Sinadya daw niyang hindi ko matok dahil sa nahihiya daw siya sa akin. Humingi siya ng tawad at ipinagtapat kung ano talaga ang totoo nangyari sa kanya. Pinakinggan ko naman siya. Sinabi din niya sa akin na aalis na siya at uuwi na sa kanila. Pero dahil sa nakahanda na rin ako para umalis kung kaya iniwan ko na siya. Nalaman ko mula kay Maylin na nahawa lang pala ito sa isang handaan na kanyang pinuntahan nang minsang umuwi siya sa kanila. Pagdating ko sa amin ay kinuwento kong lahat ng nangyari sa mga magulang ko. At nang bumalik ako sa boarding house namin para kunin ang lahat ng mga gamit ko ay nagpasama ako sa kanila. Hindi na namin naabutan pa doon si Maylin. Mas nauna na pala itong umalis kaysa sa akin. Lumipat ako ng boarding house pero hindi ng paaralan. Mula noon ay wala na akong nabalitaan pa tungkol kay Maylin. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako po si Wendy. Masugid nyo rin, taga-subaybay. Matagal ko na sanang balak na magbahagi ng kwento sa inyo. Kaya lang, medyo abala po ako. At ngayon lang nabigyan ng pagkakataon. Ito pong kwento ko ay karanasan ni Lola, pati na ng kanya pong pamilya. Kaya matagal na panahon nang nangyari ang mga ito. Kwento ng lola namin nung ipinagbuntis ang kanyang kapatid na si Lolo Delpin ng kanila pong ina, ay katakot-takot na kababalagan ang kanilang naranasan. Nagsimula ang mga di karaniwang pangyayari sa kanilang mag-anak nang makakita si Lola Delia ng isang malaking tao na nakaupo sa balkonahe nila. Ang bahay nila noon ay may katamtaman lamang na laki, nayari sa pinaghalong kahoy, tabla at kawayan. Nakaangat ito sa lupa na ang pinakaentrada ay isang balkonahe. At doon nga niya nakita yung tao na nakaupo sa dungawan noong balkonahe ngayon. Nakatalikod ito sa kanya at nakaharap sa kanilang bakuran. May mahaba at malagong buhok ito
na halos matakpan na ang kabuuan ng kanyang likod, na ang lapad ng likuran nito, kung kaya niya nasabing malaki itong tao, at yung ulo nito ay halos sumayad na sa pasamano ng balkonahe. At kapansin-pansin din ang malaking tenga nito na patulis. Dahil sa kanyang pagkabigla ay hindi siya nakapagsalita at panandaliang natulala. Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang buong katawan sa pagkakatayo. Hindi lang isang beses nangyari ang tagpong iyon, na laging doon niya nakikita yung malaking lalaking iyon tuwing magigising siya sa madaling araw upang umihi. Tanaw kasi yung balkonahe nila doon sa kanilang kusina, kung nasaan din yung kanilang palikuran. Ang edad ni Lola Delia nung mga panahong iyon, ayon sa kanya, ay 11 anyos pa lamang. Bali siya ang panganay, at ang sumunod sa kanya ay 9 na taon naman na si Lola Trining. At ang ipinagbubuntis ng kanilang ina noon ay ang nag-iisa nilang lalaki na si Lolo Delfin. Kaya kwento ni Lola, masayang masaya noon ang kanilang mga magulang dahil magkakaroon na sila ng anak na lalaki. Yun nga lang ay napakaraming mga nangyari. Minsan, habang papunta ang mag-anak nila Lola sa bayan, ay bigla na lang tumaas yung tubig sa batis na kanilang dinaraanan, kung kaya bigla silang nataranta. Mabilis na hinawakan ng nanay ni Lola ang kanyang kamay ng mahigpit, habang ang tatay naman nila ay binuhat ang nakababata niyang kapatid na si Lola Trining. Napakalakas ng agos ng tubig. Nasa kalagitnaan pa naman sila ng malawak na batis na iyon, na sa isang iglap, yung batis ay naging ilog. Buti na lang at may nahawakan silang mga ugat ng punong kahoy, kaya nagawa nilang makatawid sa kabilang pampang. At marami pang mga nangyaring trahedya sa mag-anak nila Lola, na minsan ay naririnig nila sa kanilang mga magulang na para bang mayroong gumagawa daw noon sa kanila, na tila ba sinasabing mayroong nasa likod ng mga kaganapang iyon. Pero sa tuwing may mangyayaring hindi maganda sa kanilang mag-anak, ay lagi namang mayroon ding sumasaklolo sa kanila. Kaya ni isa ay walang napapahamak sa kanila. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, ay unti-unti na ring lumalaki ang tiyan ng nanay nila Lola, at hindi rin natigil yung mga hindi inaasahang pangyayari sa kanilang mag-anak, na kapag ang tatay pa nga nila Lola ang magsalita, ay itinuturing nitong kamalasan ang lahat ng iyon. Pero para kay Lola Delia, kung iisipin niya ang mga nangyayari, ay parang nagaganap ang mga bagay na iyon upang mapigilan ang pagsilang ng bunso nilang kapatid, na kapag kanyang babalikan ang lahat ng mga nangyari, ay para bang mayroong may gusto
na mapahamak ang kanilang ina at ang ipinagbubuntis nito, na hindi lang nagtatagumpay dahil pakiramdam din ni Lola kung mayroon mang gustong mapahamak ang kanilang ina at kapatid, ay tila baga mayroon din namang nagbabantay sa kanila at nagpoprotekta. Dahil sa tuwing mayroong mangyayaring hindi maganda, ay bigla-biglang may dumarating na saklolo sa iba't ibang kaparaanan na marami itong kinakasangkapan. Pero nung mga 7 buwan na ang tiyan ng nanay nila Lola, ay mas nakakatakot pa ang mga nangyari, lalo na nung mga panahong iyon na sabi ni Lola ay hindi na lumalabas at nananatili na lamang sa kanilang bahay ang kanilang ina upang makaiwas sa disgrasya. Minsan, habang hinahalukay nila ng kanyang ina at binabaliktad yung ibinibilad nilang palay, ay nakarinig sila ng napakaraming huni ng mga ibon. At nang mapalingon sila sa kung saan nanggagaling yung mga huni, ay nakita nilang biglang nagliparan ang napakaraming uwak at nagpaikot-ikot ang mga ito sa kanilang itaas. Nakakakilabot umano ang tagpong iyon, dahil habang nagpapaikot-ikot yung mga uwak, ay sinabayan iyon ng biglaang pagdilim ng kapaligiran, na ang kaninang nakakasilaw na liwanag ng tirik na araw ay biglang natabunan ng mga makakapal na ulap, na animoy may namumuong sama ng panahon. At di nagtagal ay bigla na lamang dumagundong ang napakalakas na kulog, na sinundan ng pag-ihip ng malakas na hangin. Kaya pumasok na kaagad sila sa kanilang bahay, na ipinagtaka nilang mag-iina iyon, pagkat parang doon lamang sa kanila ang madilim, habang doon sa naaabot ng kanilang tanaw ay maliwanag namang sumisikat ang araw. Nang bigla silang nakarinig ng napakalakas na sigaw, na akala pa nga nila Lola ay ang kanila ng ama. Kaya nabuhayan sila ng loob at bagyang naibsan yung kanilang mga takot. Pero ilang minuto na ang lumilipas, ay hindi naman ito dumating doon sa kanilang bahay. Pero matapos nilang marinig yung malakas na sigaw na iyon, na hindi malinaw sa kanila kung ano yung salita, ay parang biglang hinawi yung makakapal na ulap. Tumigil ang malakas na hangin at nawala na rin yung mga ibon, na numbalik na sa dati, at muli nang sumikat yung araw at uminit. Pero hindi pa doon natapos ang lahat ng mga kababalagan. Isang gabi, habang naghuhugas si Lola ng kanilang mga pinagkainan, ay may napansin siyang anino na bigla na lamang dumaan sa kanyang harapan, na nagmula sa kaliwa niyang bahagi at papunta iyon sa gawin niyang kanan. Kaya napasunod doon ang kanyang paningin. Nang sipatin niya iyon at wala namang makita, ay kanya nang ibinalik ang pansin sa ginagawa. Ngunit laking gulat niya nang makita sa gilid ng kanyang mga mata na mayroong nakatayo sa gawin niyang kaliwa, doon sa may pinto ng kanilang kusina. Hindi iyon gumagalaw, na nakalugay sa harap ang mahaba at makapal nitong buhok,
hindi nakagalaw si Lola. Pakiramdam niya ay nangapal ng gusto ang kanyang muka at ulo dahil sa tindi ng kanyang pagkasindak. Nang dahan-dahan niyang ipihit ang kanyang muka paharap doon upang siguraduhin kung ano talaga yung nakita niyang iyon, ay doon na siya napasigaw ng malakas at napatalon na rin sa sobrang takot. Nagtatakbo siya papunta sa kanilang silid. Panay ang tanong sa kanya ng mga magulang kung bakit siya nagsisigaw. Kaya kahit umiiyak ay sinabi niya sa kanila sa pautal-utal niyang boses ang tungkol sa babae na kanyang nakita, na nang puntahan ng kanyang ama ay wala naman na ito doon. Gabi-gabi simula noon ay may mga iba pang nagpaparamdam doon sa kanilang bahay, at kabilang na sa mga ito yung mga aswang. Pagkat kanila nang naririnig yung huni ng mga ito sa tuwing malapit na sumapit ang hating gabi. Minsan ay napapasigaw na lang ang tatay nila Lola sa sobrang galit sa mga ito. Napakiramdam nila ay ayaw silang tigilan. Isang gabi, naubusan ng petrolyo yung isa nilang ilawan, kung kaya inutusan si Lola Delia ng kanyang ama na salinan ito mula sa galon na kanilang lalagyan. Nang pababa na siya sa kanilang kusina para tumalima sa utos ng kanyang ama, ay napitawan niya ang hawak na gasera dahil sa sobrang gulat. Takot na takot siyang bumalik sa itaas at isinumbong sa kanilang ama ang kanyang nakita. Nakita niya kasi ang isang aswang na nagawa ng mabuksan yung bintana at naipasok na nito ang kalahating katawan. Kaya mabilis na kumilos ang kanilang ama at magkasama nilang pinuntahan. At napatunayan nga niyang totoo ang sinasabi ng kanyang anak na si Lola Delia, pagkat nakapatong na sa kanilang lamesa ang aswang at may isa pang nasa may bintana at papasok rin. Hayok na hayok ang mga ito na matinding naglalaway, na yung isa pa nga ay nagsasalit-salitan ang kanyang mga kamay sa paghimas ng kanyang leeg. Napamura sa galit ang kanilang ama at mabilis na iniangat ang itak. Walang pakundangan niyang iwinas-iwas iyon sa mga ito. Mabilis naman iyong iniwasan ng mga aswang. Nagawa nilang mailagan iyon dahil na rin sa angkin nilang bilis. Kwento ni Lola, gusto niyang tulungan ang ama pero hindi naman niya alam kung paano, lalo na nang makita niya ang mga ito na susuguri na ang kanyang ama. Ayon kay Lola, napasigaw na lamang siya talaga ng ubod lakas dahil nag-alala siya para sa tatay nila. Pero nagulat daw sila kapwa ng kanyang ama nang makita nila ang mga ito na animoy mga kuting na dinampot at hinawakan sa gawing likod at saka inihagis. Sumalampak ang mga ito sa may haligi at makailang ulit pa umanong bumalandra sa dingding, na nang makahanap ng pagkakataon ay nagmamadali ng tumakas palabas. Malaking palaisipan para kanila Lola yung nangyaring iyon, pagkat di nila alam kung saan nagmula yung malakas na pwersang iyon, na ang tatay nila Lola ay napabuntong hininga na lamang
at naitanong umano kung kailan ba raw iyon matatapos. Na ang kasagutan sa tanong na iyon ng kanyang ama ay nalaman lamang nila nang sumapit na mismo yung araw ng panganganak ng kanilang ina. Nasabi ni Lola ay sinabayan pa iyon ng isang malakas na pag-ulan na may kasamang malakas na hangin. Pero wala namang napabalitang bagyo noong mga panahong iyon. Ngunit ang lahat ng kanilang pangamba ay napawi at napalitan ng saya nang kanila nang marinig yung unang pag-iyak ng kanilang kapatid. Kaya nagmamadali silang pumasok sa silid upang masilayan yung kanilang bunso. Pero laking gulat nila, yung nag-uumapaw nilang tuwa ay biglang nawala nang maabutan nila yung kumadro ng tulala at tangan-tangan nito sa kanyang kamay ang lampin na may nakapatong na mga ugat at baging na kasinlaki ng isang sanggol ang haba. Habang yung kanilang ina ay nakahigang walang malay. Mabilis nilang iginala ang kanilang paningin pero wala silang nakitang sanggol na naroon. Nang magising ang kanilang ina, kahit ito ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang sanggol na 9 na buwan niyang dinala sa kanyang sinapupunan ay nawala na lamang bigla na parang bula. Ang kumadrona naman ay tuluyan ng hindi nakapagsalita at sinasabing nabaliw na. Lagi lang itong tulala. Sabi ni Lola, may kutob daw ang kanilang ama na marahil yung kanilang kapatid na pinangalanan nilang Delphin ay anak ng isang engkanto at kinuha na ito. Kung kaya nga raw umpisa pa lamang ay marami ng tutol at tumahad lang na maaaring hindi ito karaniwang engkanto at marami ang masasagasaan at maaapektuhan kapag naisilang yung sanggol na anak nito, na marahil ay alam din umano ito ng kanilang ina, ngunit ayaw lamang ipaalam sa kanila. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.